Good morning po. Good morning. Today is the best day sa Feng Shui Tip tayo. Today is January 22. Is the best day na maklinis tayo ng bahay. Pag napanood nyo, umpisa ngayon hanggang Chinese New Year, mga delata, mga basura, mga dyaryo, sapato, mga budingting, ayos nyo na, o mga dingding na may mga gagamba o madumi-dumi na mga items, linis nyo na lang sa tingting walis, linis po. Magpalit tayo ng bagong ano ba yun? Curtain, o next week magpapalit tayo ng bagong o bagong pilo, bagong bedspread po para malinis. Ibig sabihin, we welcome New Year, next year, good year. Pwede kayo pumunta dito, bumili ng mga decor para pula ang mga bahay natin. It's the best day na makayos tayo ng bahay. Today is the best day. Kung gusto kayo mag-alay, parang mag-thank you tayo sa mga friend natin sa bahay. Pwede umpisa ngayon hanggang Chinese New Year, mag-aalay tayo po, ha? Mag-aalay tayo. Tapos, pwede kayo alay tapos kakain. Panood mo episode ko, New Year Alay. Meron ako dyan, tinuturo ko kayo ano aalay nyo, no? Pwede din maghanda ng etong wallet. Handa tayo ng wallet. Lalagay ng buong pera. Wag lang barya. Pwede din magupit ng buhok. Kung ako walang time, kinukuha ko gunting, no? Inaayos-ayos ko lang. Magupit na tayo ng buhok, no? At tapos yung mga bahay natin, walis-walis sa harap ng pinto, lalagay ng tubig. Panood mo din ang episode ko, yung tubig. Yung mga zodiac sign na hindi maganda, maghanda ng red panty, maghanda ng pulang damit, mga bata, buntis, matanda, senior, si snake, si tiger, si pig, si monkey, magsuot ng red underwear. Yan ang welcome natin, the new year. Maghanda tayo ng pagkain, mga matatamis, no? Tapos maghahanda din tayo mga candy, miswa, long life, spaghetti, pansit pwede ngayon. Sa Gosman lang ang hindi pwede mga pansit po, no? Tapos kailangan din bahay malinis, ha, walang away. Yun lang ang yung ko. Halimbawa may business ka, yung unang pasok ng customer sa January 29 is our Chinese New Year. Umpisa, first customer pumasok sa tindahan nyo, lalagay nyo ng angpaw, tatago nyo sa kahan nyo. Yan ang first customer na tatago natin. Hanggang 1 year, kinukuha ko, nagdo-donate ako. Hindi cheque, hindi cheque. Hindi din, halimbawa, 50 pesos, 100 o 200, kunin mo yun ang pao. Itong ang pao, lalagay mo, itago mo. Yun, January 1, meron kami dito. Ngayon, lalagay mo, itago mo sa kahan yung mga business. Yung mga nagbi-business po. Yung mga sa bahay, hindi po. Business lang. Yung mga office o yung, wag lang cheque, pag cheque, hindi kasali, baka maputok ang cheque nyo pag linagay nyo sa angpaw. One year yun, no? Every year, yan ang hinahanda ko na first customer, ninalagay ko. Tapos pwede ka din maghanda ng candy dito sa tindahan. Pag dumating mga customer, pakain mo sweet, say good word, bigay mo sila ng sweet na candy po, ha? Ano pa? Dami akong feng shui tip. Gusto ko lang mag-share kasi medyo may edad na ako. Yung mga alam ko, nag-share ako sa inyo para tago nyo. Ay, isa pa,
Naalala ko, mama ko, every year sasabihin niya, bibili ka ng kutsara, tinidor, tasa. Parang tiam sa Chinese, tiam wa, tiam ti. Ibig sabihin, dakdak ng tasa, dakdak ng sipit, dakdak ng kutsara, tinidor. Parang good life, parang palagi may makakain tayo. Yan ang, kaya ngayon lilipat ako ng bahay, grabe. Dami akong tasa, tinidor, kutsara, kasi every year, bili tayo ng bili, dakdak ng dakdak. Tapos kung may nabasag tayo ng trade o ganon, kailangan nyo idakdak. Pag nabasag, sabi mo, peaceful, peaceful. Alis ang malas, alis ng malas. Tapos maghanda na tayo ito, lola, lolo, nanay, bigay natin sa mga matatanda, mga apo nyo sa loob. Ito ang Yasui coin. Maraming gumagamit ang picture ko, video ko. Hindi, ito hawak ko. Yung round is a sign na snake. Walang ibig sabihin yun. Ito may ibig sabihin, Yasui coin. Ibig sabihin, pag dinagay mo dito sa loob, bumili ka, ay dito po, sorry. May angpaw dito, ito, tapos ito ang Yasui coins, ito lalagay mo sa loob, lalagay mo 50 o 100, lalagay mo sa ilalim ng kama mo, it's mean may dala tayo 2024 to 2025. Tapos, pwede kayo magastos yung pera, the Yasui coins, pwede sa kaha, pwede sa bag, mga estudyante, pwede sa school bag para study well, mga matatanda, senior, pinapalagay ko sa unan, pinalagay ko sa unan para good health. Hindi ko na inaalis kasi 70 plus na tayo. Pwede na lalagay natin sa ilalim. Bumili na kayo kasi last year usang kami. Ngayon medyo marami pa. Get na ha. Hindi pumunta kayo sa 757 Ongpin Street, Minondo, Manila. Sa baba kami ng First Hotel. Sa harap kami ng President Restaurant. Pwede kayo hanapin si Inday o si Rena. Si Tita Maxi, tuwing umaga, andito na kami 8:30 to 6:30. Dito kami lahat tutulong sa inyo about the feng shui. Okay? Punta kayo, wag na kayo tumawak. Palagi si Tita Maxi andito everyday. Walang lakwat siya. Walang lakwat siya ngayon. Puro si Tita Maxi. Pero sa mga pumasok kayo, sa mga angel ko muna. Kasi si Tita Maxi isang tao lang, hindi kaya, 2 kamay lang, hindi kaya lahat na tao mag-approach sa akin. Pagtapos nila, titingnan ko kung anong labasin ko na, pala ko 10,000. Pagtapos na nila, ako naman magtitingin. Pero iba ayaw mag-antay. Nagagalit. Wala din ako magawa. Kasi lahat hanap sa akin. 2 lang kamay ko. Ang daming angel ko nakatayo. Mga angel ko, nako, by experience yan, mas magaling pa sa akin. Kaya, pag kayo magalit, pag hindi kayo. Kung gusto niyo naman personally, hindi kayo makausap ako, after Chinese New Year, balik kayo. Sabihin mo lang, tita, nakabili ako ng ano-ano. Tutulong, i-entertain ko kayo, ha? Wag lang yun, nagagalit kayo, no? Na ayaw makantay, tapos ang daming salita. Sorry po, tao lang tayo, ha? Hindi ako nag-charge ng professional fee. Kaya wag kayo magalit kung hindi ako, wala akong yun na ano ba tayo magsabi, wala akong yun kailangan. Basta pumunta kayo, ha? Kung hindi nyo makausap ako, balik kayo after Chinese New Year. I-entertain ko kayo lahat isa-isa. Pero pag maraming tao, sorry po sa mga angel lang, ha? Tapos sasabihin nyo anong bibili nyo. O
Sabihin nyo lang 19 ano po kayo, tutulungan namin kayo po ha. Ayan lang po ha, feng shui tip natin ngayon. Ay tanghali na pala. Kain na. Bye-bye.